ito pag-usapan din natin itong Likha 4. Nako, kay First Lady ito eh. Ito yung sinasabi natin kanina, basta project ni First Lady Liza Araneta Marcos, nagiging successful eh. May term ka dyan, sir. Midas Oo, hand. para si First Lady parang may Midas touch eh. Everything she holds, She holds. turns into gold. Ito, Likha 4. Actually, pang-apat na ito, ka-coffee. Ito yung platform para sa mga artisans, sa mga artists natin, i-showcase nila yung kanilang artworks. At the same time, yung gustong matuto ng artwork na yun, halimbawa, weaving, meron silang pupuntahan na lugar at dyan po yan sa Hindi lang Intramuros. pupuntahan ng lugar, may merkado pa. May merkado, na correct. aasahan na nagtutulungan lahat ng involved dyan sa likha. No? Nagtutulungan yan. Etong likha, walang pinagkaiba sa mga nakaraang projects ni First Lady Liza Marcos. Kapag humawak siya ng proyekto, talagang nangyayari Nagkakatotoo eh. at nagiging effective para sa mga nakikinabang doon sa project na yun. Katulad nga nung nangyari sa improvement sa Malacanang, yung tungkol sa project niya sa Culture and Arts, tungkol sa Love for All, at tungkol sa Pasig Esplanade. Talaga kaya nga sinabi na may Midas touch si First Lady dahil lahat ng hinahawakan talaga nangyayari, natutuloy, na-implement ang tama, nakikinabang ang taong bayan. Ito, Yam. Ebidensya dyan sa Midas touch mo. Pinaka-ebidensya. Alam mo yung bag sa Marikina? Yun pa. Hindi ko pa nabanggit yan. Alam mo ba? Nung pinakita ni First Lady, yung bag na yun nagawa sa Marikina, hindi na magkanda o gaga yung gumawa nun. Sa kakagawa, sa dami ng order. Totoo, Correct. totoo. May video yan. Hindi lang namin nakita yung video, pero may video yan na... Pinakita niya lang ginamit niya sa Sa ano yan eh, kay Pope Francis ano yan eh, funeral. Tama. Pinakita niya lang at sinabi niya lang sa kanyang Facebook page na pinost niya lang. Gawa Marikina. Imagine mo, Pinagmamalaki niya, no? single post na tulungan mo yung local economy. Oo. At Nung, saka hindi lang bag- yan. Yung sapatos pa na Marikina, nagpunta siya ron. Correct. Para buhayin yung industriya muli ng sapatos sa Marikina kasi alam naman natin, yung industriya ng sapatos dyan, pinatay ng mga sapatos ng China na madaling masira. Okay. Pero Alam mo, mura. bago tayo umalis dyan sa topic kay First Lady, sa kanyang mga proyekto like Likha, gusto ko lang sabihin, nung first 2 episodes pa na nakakalimutan kong sabihin, si First Lady kasi, hindi maepal, hindi mahilig magpa-interview, hindi mahilig mag-debunk ng mga sinasabi tungkol sa kanya. At Kaya, sa tingin ko, siya ang isa sa pinaka-misunderstood. Hindi nila naiintindihan si First Lady. Pero, kung susuriin mo lahat ng ginagawa niya, masasabi mo, halos natatapatan niya ang ginawa ni First Lady Imelda Romualdez Marcos noong panahon ni Pangulong Marcos Sr., Ay, And oo napakagaling din, In a different way, napakagaling ni First Lady. Alam mo, ka-BBM partner, Yayam tsaka ka-Coffee, nabanggit niya sa isang interview, bakit ganyan yung trabaho niya. Sinusundan niya yung ipak ng biyanan niya ni Imelda Marcos. So it's really Kaya yung mga kultura ng Pilipino, yung mga produkto ng Pilipino, yun ang talagang ipinupush niya. ano talaga yung creative industry, si Oo. First Lady, isa talaga siya sa nagsusulong. Parang naging parte na ng advokasya niya, yung bukod sa health, of course, yung creative industry. Kasi malaking industriya yan eh. Yung mga artists natin, napakarami nating Kaya artists pala yung, na napapabayaan. Kaya pala yung project na tungkol sa culture and arts, andyan din. Nandyan din. Ito yung Likha, may Ito, video. creative industry, Yeah. no? Parte na siya. May video tayo papakita itong Likha. Kasi magiging open na po yan, magiging bukas na po sa publiko yan, starting June 6 hanggang June 8 po. Alas 9 ng umaga po, pwede nyo puntahan dyan sa Intramuros. May mga demonstration po tayo na makikita yan, paano gawin yung isang artworks. And yung mga participants nito, mula pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayan, panoorin Tsaka, natin. Tsaka partner. Yan, no? So, eto yung mga negosyo na tinutulungan ni First Lady Liza Marcos. Hands-on siya sa mga ganyan. Mga Yeah, partner, kasi- hands-on. Pinababayaan kasi yung mga industriya na yan eh. Oo. Kasi kung ikaw, ikaw artist, wala kang pagbibentahan eh. Oo. Bakit ang pagawa niya? Sa pamamagitan ng Likha, magkakaroon ka na ng merkado. May sinasabi ko sa iyo, dalhin niyo yung produkto niyo dyan, pupunta yung mga tao dyan, at pag nagandaan sila dyan, bibilhin nila yung produkto Yeah, niya. partner, alam niyo ba, ito lagi ko nakikita sa First Lady sa mga mall. Hindi ito nababalita
lagi siya nag-organize sa mga trade fair ng mga produkto ng Pilipino. Ng mga bazar, puro produkto lang ng Pilipino mabibili mo ron. Halimbawa, gantong lugar, dahil nakita ko sa Glorieta, mga produkto galing sa Bisaya, Bacolod, Iloilo, yung mga produkto doon, yun yung mabibili mo doon sa trade fair bazar na yun. Diyan mahilig si First Lady. Kaya sa totoo lang talaga, swerte. Ang mga Pilipino, meron tayong First Lady na ganito na masipag, hands-on at tumutulong sa asawa niya. Hindi gaya nung dati na nakakalito kasi. Ilan ba ang First Lady? Parang dalawa, unlimited yata. Naramdaman mo? Hindi. Yun. Ako hindi ko rin naramdaman. Hindi, Ito, hindi, isa lang ang hindi. First Lady, nararamdaman mo. Masipag pa. Diba? Masipag, matalino. Pero tandaan nyo yung sipag ni First Lady na yan, senior na yan baka kala nyo, hindi pa yung senior. Correct. Senior na po yan, pero ganyan pa rin po siya kasi pag wala lang talaga sa itsura niya na senior. Kasi sa unang tingin mo, parang kasing edad lang ni Yayam eh. Totoo, 50. Oh. Correct. At itong likha, baka makalimutan ko, no? Itong likha na to, i-partner lang to ng series of activities para sa nalalapit na Independence Day. Yes. Kasi sa June 12. Dahil June 12 po ang ating Independence Ang Day. Intramuros Administration, napakarami po silang plano. Basahin ko na lang medyo marami kasi. Ayan. Yung Likha 4, parte yan ng selebrasyon na pangungunahan ng opisina ni First Lady, again, First Lady, no? At ng Intramuros Administration. Nandyan din po yung launching ng Intramuros app. Yan, maganda rin kasi maging familiar tayo. Ano yung mga attractions, mga pwede natin gawin dyan sa Intramuros. May mga cultural shows po, yung Dalaw at Sayaw, Sentro Entablado, Zarzuela. Yan yung sinasabi natin bigyan ng platform yung mga artists natin. Saan sila pwede mag-perform? Saan sila pwedeng mapanood? Living Museum, may mga street bazaar at may mga free guided tour. Yan yung sa mga activities na gagawin. Yan yung napabayaan kasi nung mga dati, no? Yung mga ganyang mga ano ng Pilipino, yung culture natin, yung mga talent natin sa mga ganyan. Totoong pinabayaan. Kasi hindi mo siya pwedeng i-disregard kasi equally important din siya as our economy. Diba? Imagine mo, creative industry, kailan lang naman sumulpot yan Kasi hindi natin binire-recognize na maraming mga artist na napapabayaan. Marami nag-i-excel sa ibang bansa, sa mga fashion show lang. Minamata lang natin. So, kapartner, meron pa pala tayong takbo para sa West Philippine Sea. Sige, last topic natin Alam ko huli na yung kalikay. Last na. Dami natin topic, no? Ito, takbo para sa West Philippine Sea. Ito, mabilisan lang din ito. Ano ba yan, partner? Bigyan mo nga kami ng... Itong takbo para sa West details? Philippine Sea, every year ginagawa natin ito Parang pang-apat na ata ito Pang-apat o pangatlong event na to. Para sa mga interesado po na magpakita ng suporta para sa ating West Philippine Sea, pagkakataon nyo na po yan, makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea. Kailan ba yan? Yan. July 27 na yan. Araw po ng linggo dyan sa Quirino Grandstand. Dapat nandyan tayo. Pwede. Bakit ba kailangan mag-join dyan ng Filipino partner? Importante na maging parte tayo dito kasi pagpapakita ng suporta yan, atin ang West Philippine Sea. Ito po ay usapin ng ating soberanya. Hindi dapat ito maangkin, hindi dapat ito makuha ng kahit na anuman pong bansa. Tama. So, napakaganda ng ginawa na to ng Coast Guard na to. Diba? Actually, last year ko pag gusto gusto sumama dyan Ang tanong, kaya mo ba tumakbo Yun ng ang mahaba? problema, hindi ako nagising na maaga. July pa naman yan, mag-practice pa Pwede pa tayo. mag-training kasi may 3 kilometers. Bukod sa late riser talaga ako, no? Sarap kasi matulog Pwede siguro, sir. Mukhang may 3 hirapan akong kilometers. sumabay, tumakbo. 3 kilometers. Malayo-layo 5 yun, and by 10. malayo-layo yun. Pero laban ako sa fast walk siguro kasi mabilis Fast ako maglakad Yung Pwede 3 1 hour. kilometers walking, kaya ko yan. 1 hour naman ang within yung 3 kilometers, matapos mo siya ng 1 hour, may makukuha Sisikapin ka ko na. yan. Sa tingin mo, ito kaya si Kuya Germs, ilang kilometro pa kaya takbuhin na ito? Medyo mas fit pa sa akin Oo. Baka talunin pa ako. Kaya pa ng Oo. 5 kilometers yan. Kahit sige sa tingin ko, kahit 5, walang pahingahan, hindi pa pagod yan Hindi nga mukhang 60s Hindi. 60 na ba yan? Mukhang mas matanda pa ako. Oo, 60 ka na pala. Okay, registration is now open. Pwede po kayo mag-advance registration. May 3 kilometers, may 5 kilometers, and by 10 kilometers. I-check nyo lang ka-coffee. Comments. Comments. Ayan, sige, magbasa tayo ng mga comments. Magbasa tayo ng Ayan, maraming sabi ni comments. Melody Vlogs, ang First Lady Lisa Marcos, maganda na at mabait pa. Ay, totoo po yan. Matalino pa talaga. Hindi lang Very short. magaling pa. Magaling. Diba? Totoo yan. Maria Estrella Platique, our First Lady ay simple lang, God bless. Ay, correct. Walang arte-arte sa katawan, di ba? Okay, Corazon Noble Jonela. Good job mga idol. Nakakawala ng stress manood sa inyong tatlo. Walang fake news. Wala Yes talaga. po. Gaya po na sinabi ko, kung di nyo narinig ang aking sinabi nung kanina, no?
no, ayaw na po namin ng mag-debunk ng fake news dahil na-stress na po Gaya kami ng niyan. sinabi ko Ang kanina. gusto po namin, no, sa bawat fake news na ibabato sa ating Pangulo at sa kanyang administrasyon, kasama na sa First Lady, tutumbasan po namin ang 3-4 na accomplishments. Ayan, nakikita nyo yung mukha ni Yayam nakapokus yung camera sa kanya. Focus nyo kay Yayam. Yung camera yan, nakikita nyo ebidensya na hindi na nagpe-fake news. Totoo. Oh, Nabawasan partida. yung wrinkles ko. Nabawasan yung wrinkles ko. Partida, hindi pa ngumingiti masyado yan, ha? O, basta tayo. Imelda Angeles, masyado nilang minamaliit si FL. Laking tulong niya sa mga cottage industries. Pati yung Intramuros inayos. O, yun na nga eh. Tama. Nakuha Diba? agad ni Ma'am Imelda Angeles. Oo, ang galing nito ni Imelda Angeles mag-comment. Tama. Detalyado. Ito, si Mabel Pastolero. Wow, yan ba yung walang proyekto? Ang bait pa ni First Lady Liza. Masariling gawain, magandang banding sa mag-asawa at nagtutulungan. Correct. Actually, Yung nakita tagumpay- natin nung trinoma, Oo. grabe. Talagang ideal model family no na dapat tularan. Yan yung wala Saka yung dati. inspiration na ipoprovide nila sa ating mga kababayan. Yan yung wala nga dati, partner. Yan yung wala dati. Kasi naman, madami. yung tagumpay ng presidente, hindi lang niya tagumpay yan. May babae sa likod niya, may asawa sa likod niya, may mga Oh, anak. sabi ni Cora Likod niya. Tolentino, God bless our First Lady Marcos. Dapat talaga Correct. ipanalangin natin si First Lady. Next. So, teka, meron pa tayong 5 minutes ha. Pwede ubusin natin sa mga comments at sa mga shoutouts. Sige, maganda yan. tama. Sabi, yan, basa. Miss Maria Plateki, no? Nakita ko yung Pasig River, sobrang ganda po. Correct. Kaya proud ako talaga. Totoo po yan, nakaka-proud po talaga. Actually, yung father ko saka yung brother ko, sinama ko dyan sa River Esplanade, no? Siguro, nung una pa lang, nung first phase pa lang nung development, at sila mismo namangha talaga sa ganda ng Pasig River Esplanade ngayon, no? Lalo na ngayon, pag nakita nyo, may mga halos kumpleto na, mahaba na yung nagawa, tapos may mga kainan, na. May kainan na, no? Pwede ka talaga mag-relax. O, sabi ni Mabel Pastolero, tama po yan. Si PBBM lang ang tatak Marcos na proyekto na nagawa, kaya po mga bulag lang ang may sabi na wala po siyang proyekto na nakikinabang rin naman sila. Dilis lang yun. Dilis lang yun. Dilis lang yun nagsasabi na walang proyekto kasi manood lang kayo dito eh. Napakarami proyekto eh. O, shoutout from Japan. Yan. Ang- Xing Wang Shi. Hindi mabasa yung pangalan mo. Kawagiri Arona. Yan. Shout out naman po from Japan. Hi ma'am, di namin mabasa yung pangalan mo dahil Konbanwa. Shoutout po sa inyo. Wala dyan sa Japan. Oo. So sabi ni Melody Bagsole, napakarami ng magandang nagawa ni PBBM para sa bansa at mamamayang Pilipino. Lalo na yung 20 pesos na bigas para At yung police visibility. pwede ba ako mag-shoutout sa mga kaibigan ko? Sige. Shoutout po sa aking mga kaibigan at sa aking tatay, dad, hello. Engineer Edison Gakula, hello po. Tapos yung kaibigan ko, si Ricky, si Sox, si Ferdy, si Raul, si Ethan, saka si Randy, kamusta po kayo dyan? Sila Luchi, sila Ai, no? Sila yung mga kaibigan ko dyan sa Barangay Pansol. Kamusta po kayo lahat? Sige, basa tayo ng comment mula kay Shin. Nakaka-proud talaga ang ating mahal na Presidente at First Lady. Nakaka-proud maging Pilipino sa panahon natin ngayon sa Pilipinas kasi napakaganda ng mga improvements, napakaraming development na in the coming months, in the coming years, mas mararamdaman pa natin. O sabi ni Fe Diamante Ildefonso, mula umpisa day 1 nyo, lagi akong nakaabang. Wow! Kasi sa totoo lang, nabubuhay ako araw-araw sa mga fake news. Pero this time, no fake news. Lagi kong inaabangan si Idol Kakopi. Oh, thank you. Wow, Thank you, nice. Ma'am Fe. Thank you. I-focus mo kay Kakopi. Wow. Pareto, focus mo kay Kakopi. Medyo nag-blush ako ng konti dun. Yan, focus nyo. Ang gwapo kaya ni Ka-Coffee. Basta walang fake news. Yan. Gagawa po tayo lahat pag walang fake news. Next. Closing na daw. Wala na comments. Hindi, wala So, yan. ito, last. Basahin natin lahat ng pwede yan, natin yan. basahin. Jirim, tama ba? Jerim Cuelo. Sa totoo lang yan, lang ang presidente na sinasali sa aking panalangin. Wow, Oh, imagine tama mo, po. Actually po, lahat tayong mga Pilipino, no, kung mahal natin ang Pilipinas, dapat po ipagdasal natin ang ating Pangulo at ang kanyang Kakopi, administrasyon. basa. Oy, pogi ni Ka-Coffee ngayon. Oh. Wow, ngayon lang. Grabe. Ma'am Jania Cesaro, thank you po. Kaya salamat po sa tatlong gwapong host vlogger, si Mabel Pastolero. Oy, thank you. Yan, mga kabibim, nakita nyo yung episode 3 namin ngayon dito, aming programa. Talagang napakarami yung matututunan na
mga proyekto ni PBBM na hindi masyadong nababalita at hindi alam ng ating ibang mga kababayan. So Yam, huling panalita. Mga ka-BBM, no, gawin nyo pong habit na ang panonood sa aming vlog dahil every week po talagang magkakaroon kami ng podcast, no, tungkol sa mga nagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga kabinete, no. Next week po, no, posibleng ang aming guest po ay si Secretary Vince Dizon ng DOTR. Wow. Isa sa pinakamagaling na secretary ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya abangan nyo po yan. At of course, follow nyo po kaming tatlo. No? Sa akin, Yayam Dizon po, i-follow nyo po yung aking account sa Facebook. No? At i-share nyo lang po palagi ang aming mga post, lalong-lalo na po itong Salamat PBBM Podcast. Ako, P. Ay, correct. Salamat PBBM. Marami tayong ka-coffee na nakikinig. No? Make sure na naka-follow na po kayo. Palambing lang kami ha. Palihog ba? I-follow nyo na po yung Facebook page ng Salamat PBBM. Of course, yung mga kasama natin dito sa programa, hindi magiging successful itong event na to kung hindi natin kasama si 31 Million Movement. Ayan, i-follow nyo na rin po yung kanyang Facebook page. Si Mark Ian. Paki-follow po, Mark Ian po. And I-follow of nyo course, si Kuya Jerms Estrada na lagi nakasuporta po sa atin. Simula from the very beginning until now, todo-todo po yung suporta sa atin. Very So, supportive. So inuulit namin mga ka-BBM, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayon, sa lahat ng mga nag-share ngayon, at sa lahat ng mga sumuporta ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. O may babasahin pa ba ito? Ang ganda rin yung message ni Ms. Tess. Test. Ang sinasabi niya kasi, very informative daw itong programa. Ay, di, totoo naman. Totoo naman talaga yun. Correct. Totoo naman talaga yun. Yan, thanks for your program. Very informative. Mabuhay po kayo. Sabi ni Tess Fernandez sa Hagon. Yan nga po yung sinasabi namin na etong podcast namin ng Salamat PBBM para sa inyo, para malaman po ninyo yung trabaho ng ating presidente. Kasi naniniwala kaming tatlo, sa pamamagitan nito, matatabunan yung mga fake news laban sa ating presidente. So muli, ako po si Palerista TV at buwabati sa inyo ng magandang gabi. Huwag niyo po kakalimutan, follow ang aking FB page at YouTube channel. At sa lahat ng mga followers ko na sumusuporta sa akin, maraming salamat po, Ka-Coffee. Ayan, thank you sa lahat ng crew kasama natin dito sa studio. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin, pagiging pasensyoso sa amin para maging successful po yung programa na to. Yung mga nasa Facebook, make sure na naka-follow na po kayo sa ating Facebook page, Ka-Coffee, YouTube, Ka-Coffee, nasa TikTok, Ka-Coffee na rin po. Yam. Thank you mga kayaya, mga ka-BBM. No? Kung hindi nyo po napanood ng buo itong aming live podcast, pwede nyo pa rin po i-replay. Panoorin nyo po at i-share pa rin po natin. No? Maraming salamat po. Follow me, Yayam Dizon. So maraming salamat po. Muli, ito po si Palerista TV. Nagsasabi sa inyo ng maraming salamat sa inyong suporta sa amin at sa ating presidente at sa gobyerno natin. Salamat po. Magandang gabi.